bakit hindi pa palitan o bakit hindi pa mag-resign si House of Representatives Speaker Martin Romualdez? 'Di ba? Out of delikadesa at siguro bilang pabor na rin sa nakaupong pinsan niya na si President Bongbong Marcos, bakit hindi pa mag-resign or palitan, no? Hindi naman ibig sabihin na pag nag-resign or pinalitan siya speaker, hindi na siya doon sa kongreso. Kongresista pa rin naman siya. Pero 'di ba, siya kasi yung nagiging mukha ng kongreso, no? Tsaka marami na rin siyang naging issue sa panahon niya. Hindi man specific sa kanya, pero sa kanyang watch bilang House Speaker at bilang leader ng kongreso, i-share ko sa inyo yung mga ilang issues, no? Una diyan, dati 'di ba nagkaroon ng Fake People's Initiative na parang may kompensasyon sa mga parang nagpondo sila na pumirma yung mga tao at mayroong kapalit pag pumirma sila ng pabor do sa charter change ba yun or constitutional convention. Isa yun nag-i-issue yun binanat yun sa kanila tapos nawala na lang. Susunod, paggamit ng tupad, AIX, MAIP at iba bang pondo, no, na ibinibigay sa kongreso na ginagamit nila sa personal interest nila bilang mga kongresista, no, at mas nagamit nitong nakaraang eleksyon, no. Nakita nyo naman bago mag-eleksyon bumuhos ang tupad, AIX, MAIP, no, na alam naman natin, oo, may natutulungan pero karamihan dyan hindi natin sure kung deserve ba nila matanggap yon kasi for me band-aid solution lang po yan Sa akin yung mga ganyang pondo, ilagay nyo sa talagang mas kailangan, ospital, eskwelahan. 'Di ba? Yun ang kailangan nating mas improve, no? Tatlo, di niya kasundo ang Senado. Alam nyo, mahalaga, no, para maipasa ang mga batas, makapag-panukala ng mga batas, may magandang samahan ang lower house at senate. Hindi niya kasundo Hindi ko alam kung bakit, dahil ba maraming Duterte sa Senado, pero hindi rin naman sa ganun malaking bagay kung kasundo niya ang Senado. At ikaapat, ito ngang napakalaking issue ng flood control projects. Mismong galing na sa appropriations chairman ng lower house ng kongreso dati na si Congressman Zaldico, na close sila ni Speaker Martin Romualdez, at ngayon mainit siya sa dami ng insertions na ginawa niya sa flood control projects. So eto, no, kahit hindi specific personal na iimplika ang isang Speaker Martin Romualdez dito, pero lahat nangyari ito under his watch din. Hindi lang nung panahon ni former President Duterte, nagpatuloy ito dito sa first 3 years ng PBBM administration, at maraming allocation nandyan sa lower house. Hindi natin dinidiscount ang Senado, meron rin, pero 'di ba, napakarami dyan sa lower house, 'di ba? So ang laki ng issue nito under your watch, Speaker Martin Romualdez. So siguro maganda na nga na siguro mag-step down na si Speaker Martin Romualdez. At alam nyo, no, speaking of stepping down, sino ang naiisip natin na magandang kapalit ng Speaker Martin Romualdez? For me, ito ay si Congressman Sandro Marcos. 'Di ba? Parang fresh start, 'di ba? Malinis pa naman kahit papaano, no? Wala tayong maririnig na issue dito sa congressman na to. Ako naririnig ko party boy si Sandro Marcos, si Congressman Sandro Marcos, pero 'di ba? Well off naman ng pamilya, no? Rich kid ang bata. So pwedeng nasa lifestyle niya na yung ganun, pero wala tayong maririnig kay Congressman Sandro Marcos na issue. At nakikita nyo ba, maayos siya magsalita, di siya pala iwas sa media. Kung meron siyang hindi magandang sasabihin or hindi siya sure sasabihin niya sa media. Pero pag meron siyang gustong sabihin na talagang very passionate about siya,
talaga sasabihin niya, lalo na nung sinabing ipapatapon yung lolo niya sa West Philippine Sea. Alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Which is natural, kahit sino naman sa atin, no? Hindi matutuwa, no? At maaaring gumawa ng aksyon kung sino man ang magsabi nun. At ito pa, no? Yung sinabi niyang hindi maganda ang Senado o Kongreso, especially sa kanila, sa Kongreso. Pakita ko sa inyo yung video, ito. What do you say about criticisms that the House doesn't have the credibility to conduct its own investigation into flood control projects? I actually agree. There are I agree. dozens of contractors. I agree. Sir? In what way, Madam? Why would a body investigate itself? So you're in favor of creating? I think it would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say. So ayun nga guys, no, nagiging practical lang si Congressman Sandro Marcos na kumbaga iimbestigahan mo yung sarili mo, which is ang dami na rin naman nagke-question sa Senado at sa Kongreso na iniimbestigahan yung mga sarili nyo at mga kapwa nyo. So malaki ang point ni Congressman Sandro Marcos doon, no. At ito pa, isa pa, si Congressman Sandro Marcos bilang presidential son, I know for a fact na igagalang siya ng mga senador kahit papano. Gagalang siya ng Senado. At kung ano man ang maging kanyang mga pronouncements, hindi ko alam, medyo magiging iba ang trato. Kumbaga, kung ang Speaker Martin Romualdez at isang Sandro Marcos ang sasagot sa mga issues ng Kongreso. Tsaka alam nyo guys, eto, sabihin nyo ng mababaw o hindi, no? Sabihin nyo ng mababaw. Si Congressman Sandro Marcos, bata at may looks din naman, no? At karamihan sa botante ngayon, bata. So, nakita natin yan, no? Kung paano inangat ng mga kabataan ang mga gusto nilang iboto nitong nakaraang eleksyon, no? So, kung politika lang at kung people's interest or favor, malaki ang feeling ko maiaambag ng isang Sandro Marcos sa administrasyon ng kanyang ama, no, bilang siya ay bata at may looks din naman, no. So mababaw siya pero meron at meron dating yan guys, lalo na sa laki ng populasyon ng mga batang botante. So guys, no, yan yung ating mga naobserba, no, na kung sana, no, sa darating na mga panahon, kung talagang magpatuloy pa itong mga issue na to, pag-iimbestiga, parang out of delicadeza sana palitan na si Speaker Martin Romualdez at ipapalit rin naman ay kakampi rin naman na administrasyon, which is si Congressman Sandro Marcos, no. Napalitan ni President Bongbong Marcos si General Torre dahil sa ilan or sa ilang pagkakamali o pagkukulang nito despite sa kanyang ginawa na malaking ambag sa administrasyon ni BBM, especially pagdating sa popularidad, baka naman panahon na para palitan na rin ang kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. So yun lang muna guys, at maraming salamat sa inyong laging pagtutok dito sa Luigi Vlogs. Please like, comment, share, and subscribe na rin dito sa ating channel at abangan ang ating mga susunod pang upload.